Sa Quezon City pa rin, 200 pamilya ang nasunugan din po sa Barangay Culiat. Pati ang isang pinaglalamayan sa lugar, inilikas. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naglalagablab na apoy ang gumulat sa mga residente ng Barangay Culiat sa Quezon City pasado alas 7 kagabi. Dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay, kaya mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ika-5 alarma. Hindi bababa sa 100 truck ng bumbero ang rumisponde. May mga transformer at poste ng kuryente ang nadamay. Yung muusok pong transformer, naagapan naman po natin siya. Sa supply po ng tubig, wala po tayong problema. Masikip lang po talaga yung daan papasok dun sa loob sa area. Kinailangang gumamit ng self-breathing apparatus ang mga bumbero dahil sa kapal ng usok. Ang ilang residente halos walang naisalbang gamit. Lumabas pa ako ng pintuan. Biglang pagtingala ko sa bubungan namin, sa kapitbahay namin, may sumigaw na may sunog na. Hindi ho talaga kinaya kasi biglang bumulwak yung apoy. Kaya wala akong naisalba na gamit kahit isa. Sabi sa asawa ko, Ate Gemma, lumabas na kayo, lumalaki na ang sunog. Kaya tinignan namin, ito na nga, sobrang lakas na. Kung anong dala namin, ito na, hindi na kami nakapaglabas ng gamit. Ang importante, ligtas ho tayo. Nagbayanihan ang mga residente para tulungan ng mga bumbero sa pag-apula ng apoy. Ang pamilya namang ito nagtulong-tulong na mailikas ang kabaong ng kanilang kaanak na nakaburol. Yung kapatid ko, yung bilas ko, anak, sila tulong-tulong sila, mga 5 sila bumuhat pababa. Mahirap siyempre, mabigat sa loob natin, siyempre bahay mo yun eh. Basta importante ligtas ang pamilya namin. Ayon sa barangay, abot sa 200 bahay ang natupok ng apoy. Tinatayang 200 pamilya o 1,000 individual ang apektado. Sobrang nakakahindik kasi 5th alarm. So, ang daming mga na talagang kagaya niyan o taga City Hall umiiyak. Wala talaga siyang na-save kasi pauwi pa yung yung mga nanay, mga tatay. May isa kong batang nahawakan. Hinahanap namin sa Facebook yung nanay niya kasi hindi niya makontak. Naiwan niya yung cellphone. Buti nakita nung isang ninang. Sa evacuation center ng barangay, nagpalipas ng gabi ang mga apektadong residente. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Gayon din ang pinsalang dulot nito. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.